ay nasaligan ng ating Panginoong Jesucristo lamang ang siyang gumagabay sa atin araw-araw sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo saglit na yumukot manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito kami narito upang mag-aral muli ng iyong salita. Pagpalain mo ang mensahe na aming mapakinggan ngayong gabi ang aming maiksing Bible study. Dalangin ko, Panginoon, na way magiging inspirasyon namin ito para kami maging matibay, maging malakas at maging mapagpala at higit sa lahat ay makapagpatuloy sa takbuhing nasa aming harapan, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat puso, tenga at nakikinig. Hayaan mo ang iyong banal na espiritu ang siyang manguna sa amin. At sa simpleng pag-aaral namin ngayon ay mayroon kaming matutunan. Mayroon kaming mapupulot na aral na nagmumula sa iyo. Dalangin ko na palakasin mo ang bawat isa, spiritually, emotionally, physically, Panginoon. Pagpalain mo ang mensaheng merong dala-dala ngayong gabi na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At ikaw pong patuloy na manguna. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ating pong topic ay matutuklasan po natin ito. Makikita po natin ito sa John chapter 8 o sa Juan chapter 8 verse 31 to 36. Juan 8:31 hanggang 36. Sabi dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko. Makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanman di kami naalipin ni numan, paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo ang alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambayanan sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayo'y malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, gayunman, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Purihin ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Ito po'y kasaysayan na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay kaharap po ang bayang Israel, ang mga tao ho, na habang si Jesus Christ ay nangangaral, malimit po siyang gumagamit ng mga katagang talinghaga, at hindi po maunawaan ng mga tao na sumusunod sa Kanya. At maraming tao na hindi siya maintindihan, at meron namang mga taong na nakakaintindi sa aral ng ating Panginoon. At the time, ang ating Panginoon ay nangangaral at hindi pa po siya ipinako sa krus. So, nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga talinghaga. At habang siya nagsasalita, maraming taong hindi nakakaintindi sa kanya. So, dumating sa punto na gusto na siyang batayin at batuhin ng mga taong ito sa harapan niya. Sapagkat ang sinasabi ng ating Panginoon ay napakalalim, hindi nila makuha, hindi nila maintindihan. Kaya nga sabi niya dito is, sumagot po yung mga tao dito na patungkol po kasi ito sa kalayaan, kalayaang pang-espiritual po ang tinutukoy ng ating Panginoon. Pero ang pagkakaintindi po ng mga Hudyo na nasa harapan ng ating Panginoong Jesucristo ay pagiging alipin sa literal na pagkakaunawa. Itong alipin, kasi nung unang panahon mga kapatid, ang tao ay binibili, ginagawang alipin, at ang pagkakaintindi ng mga Hudyo na kailanman hindi kami naging alipin, lahi kami ni Abraham pero hindi kami naging alipin kailanman. So hindi nila maintindihan na yung pagiging alipin na sinabi ng Panginoon is yung alipin ng kasalanan. Na kapag hindi kayo nakikinig sa aking aral, alipin kayo ng kasalanan. Parang ganito pala para maintindihan natin. Maraming tao na kahit wala sa rihas ng kulungan ay alipin ng kasalanan. Hindi yung nakakulong,
Kasi maraming tao ho na kahit nasa labas ng kulungan, alipin ng kasalanan ho eh. Ang isang tao na nakagawa ng kasalanan at dumaan siya sa due process na sinasabi, kapag siya ay hinatulan ng guilty, ay pagdudusahan niya ito doon sa kulungan, no? Hanggat makulong siya, hanggang mabayaran niya ang lahat ng kanyang ginawang kasalanan. At kapag nabayaran niya na ito, siya ay palalayain ng ating batas. So, kahit nakakulong sila, alipin pa rin sila ng kasalanan. Kahit yung mga taong nasa labas ng kulungan at hindi nakilala si Kristo, alipin ang tawag doon. Ang Panginoong Hesukristo ay, ang pinapatungkulan niya dito ay ang isang taong hindi nakikinig sa aral niya ay alipin sa kasalanan. Ikaw at ako, na kapag hindi natin tinanggap ang mga aral ni Kristo, ang tawag po sa atin ng Biblia, ayon sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, na ang isang taong hindi nakikinig sa kanyang aral ay alipin ng kasalanan. No? Lahat tayo makasalanan, sabi ng Roma chapter 3 verse 23, napaka powerful na verse, no? Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ay nagkasala, lahat ay alipin ng kasalanan. Okay? Kaya nung bumaba ang ating Panginoong Hesukristo, ay pinapahayag niya na kaya ko kayong palayain sa pamamagitan ng aking aral. No? Kaya ko kayong ayusin, kaya ko kayong bigyan ng magandang buhay, sapagkat yun ang plano ng Panginoon eh. Na parito ang dakilang pastol para ang tao'y magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Doon sa John chapter 10 verse 10. So, napakaganda na maintindihan natin ngayong gabi. Ano po ba itong alok ni Jesus sa tao? No? Kaya ang ating topic, mamuhay ng may kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa kasalanan. Okay? Kalayaan bilang tao na sumusunod sa aral ng ating Panginoon. 3 bagay lang ang aking ididiin ngayong gabi para maintindihan natin ang ating maikling Bible study. Nais kong basahin ulit yung mga sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo para ating himay-himayin kung anong ba talaga yung kalayaan na sinasabi ng ating Panginoon. Dahil sabi ko nga kanina, maraming tao na nasa labas ng kulungan ay alipin ng kasalanan. Kahit yung taong nasa loob ng kulungan ay alipin pa rin siya ng kasalanan. Makakalaya lamang ang tao, mga kapatid, kapag tinanggap niya ang katotohanan na walang iba ang ating Panginoon. Sapagkat likas na po sa tao ang kasalanan ng simula na ikaw ay isinilang sa daigdig na ito, nagkaroon ka ng isip at kamalayan na gumawa ng kasalanan. Lahat tayo, sabi ng Biblia, tayo ay alipin ng kasalanan. Now, number 1, mamalagi sa aral ni Kristo. Makinig sa aral ni Kristo. Tingnan natin. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Now, number 1 na gusto kong idiin sa ating lahat, mamalagi sa aral ni Kristo. Pakinggan ang aral ni Kristo. Sapagkat ang aral ni Kristo ay ang salitang ito. Ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya doon sa sulat ni Apostol Pablo, nahahatulan ang tao base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kung itong salita ng Diyos ay binabaliwala ito ng tao sa ating kapanahunan, ito ding salitang ito ang hahatol sa isang tao sa tamang panahon. Kaya napakahalaga na ang tao ay makakarinig ng aral ng ating Panginoon para kanyang sampalatayanan, tinanggap ito sa kanyang puso, pinaniwalaan niya ito sa buong niyang pagkatao,
na itong mga salitang ito ang kayang magpalaya at may kapangyarihang magpalaya sa ating mga buhay. Sapagkat kapag pinapakinggan natin ang aral ni Kristo, doon po tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya ay pakikinig sa mga aral ng ating Panginoong Jesucristo. Saan po ba natin mababasa yun, mga kapatid? Basahin po natin sa Roma chapter 10, verse 17. Kaya ang tao kailangan talagang makinig sa aral ni Kristo. Sapagkat kung hindi po siya makikinig sa aral ni Kristo, ang tawag po sa kanya, sa ayaw mo sa hindi, pangit pakinggan, alipin ka ng kasalanan. At ang isang taong alipin ay hindi maaaring magmana sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya sabi ng mga tao na kaharap ng ating Panginoon, kailanman hindi kami naging alipin, lahi kami ni Abraham. Sabi ng ating Panginoon, kung pinapakinggan nyo ang aking aral, di sana'y sinunod nyo ako. Sapagkat ang isang alipin ay hindi maaaring magmana sa kaharian ng langit. Okay? So balikan ko po yung sinasabi ko kanina, na ang pakikinig sa aral ni Kristo ay ito yung magbibigay sa atin ng kalayaan para tayo ay mapapabilang sa tinatawag na kaharian ng langit. Okay? So purihin ng Panginoong Hesus. Sabi niya dito sa Roma chapter 10 verse 17. Tingnan natin mabuti. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig lamang at makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ulitin ko po pagbasa. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang makakapakinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. So, ang linaw, no? Ang tao daw na hindi nakakarinig ng aral ni Kristo ay wala siyang pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay bunga sa pakikinig sa mga pangangaral sa mga aral ni Kristo. Kaya napakahalaga ng isang tao ay makakarinig ng aral ni Kristo para siya ay lubusang lumaya. Sapagkat ang aral ni Kristo lamang ang may kapangyarihan na ang tao'y gawing malaya. Malaya saan? Malaya sa kasalanan. Anong ibig sabihin ng malaya sa kasalanan? O pagiging malaya sa kasalanan dahil sa pangangaral ni Kristo? Kapag ang tao nakakarinig ng aral ni Kristo at itinanim niya ito sa kanyang puso at napag-isip-isip niya ito, napagtanto-tanto niya ito na siya talaga ay makasalanan pala siya, nabuksan ng katotohanan sa kanyang isip, nabuksan ng kamalayan ng kanyang pangunawa, ng kanyang espiritu at kaluluwa. Yung dating nakagawian niyang buhay, yung dating nakagisnan niyang buhay na hindi niya alam na ito pala'y masama, dahil nga wala ang katotohanan, hindi siya nakakarinig ng aral ni Kristo, gawa lang ng gawa ang tao sa kasalanan na wala siyang kamalayan na itong ginagawa pala niya ay kasalanan. Kapag hindi niya napakinggan ang aral ni Kristo na punong-puno ng buhay at katotohanan, ay kailanman hindi siya maging malaya sa ganung uri ng buhay. Kaya nga sabi ng Panginoon doon ni Apostol Pablo doon sa Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga sa pakikinig na kung saan may nangangaral patungkol kay Kristo. Kaya napakahalaga na maunawaan natin yon, mga kapatid. Kasi marami hong tao na akalang tao na ang buhay niya dito sa daigdig ay hawak niya at wala siyang pakialam patungkol sa katotohanan at aral ni Kristo. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, ang aral ni Kristo, kaya nga mayroong tinatawag na good news, na itong katuruan ni Kristo, na itong mabuting balita na inihayag ng Panginoon na siya'y mamatay o siya'y ipako sa krus para ang tao'y maniwala, sampalatayanan ng kanyang ginawa, na ang aral na ito na dapat nating pagsisihan ng ating kasalanan, dapat tayo magbalik loob sa Diyos, dapat nating ialay ang ating buhay sa Diyos, huwag na nating gawin yung ating kinagisnang pamumuhay at ibigay natin yung ating sarili sa Panginoon para tayo'y maging malaya. Kaya mahalaga na maintindihan natin
na ang tao kailangan pakinggan ang aral ni Kristo. Kailangan pakinggan ang mga salita ng Diyos. Lalo na ngayon sa ating kapanahunan. Maraming namamatay, maraming biktima ng COVID, maraming naaksidente, maraming napapahamak na hindi mo alam kung sila ba ay nakakarinig ng aral ng ating Panginoon. Kaya habang buhay pa tayo, sikapin natin, bigyan nating pansin ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat napakahalaga na ang tao ay makakarinig ng salita ng Diyos. Makinig sa aral ng Panginoon at manatili sa aral ng Panginoon. Sa Juan 15:5, John chapter 15 verse 5, ano naman ang sabi ng ating Panginoon dito? Kaya pakinggan po natin ito. Sabi dito sa John chapter 15 verse 5. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Napakaganda. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So napakahalaga na ang tao'y magkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Pakinggan ang kanyang aral, manatili sa kanyang aral, sapagkat wala daw tayong magagawa kung tayo'y hiwalay sa ating Panginoon. Kasi ang taong hiwalay sa ating Panginoon ay alipin ng kasalanan. Ang taong hindi nakakasumpong sa ating Panginoon, ang tawag po doon ay alipin siya sa pagkakasala. At yun ang hindi maintindihan ng mga Israelita ang kaharap ng ating Panginoon. Sinasagot nila ang Panginoon, Panginoon, hindi po kami kailanman naging alipin. Lahi din kami ni Abraham. No? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, alipin ang isang taong namumuhay sa kasalanan. Kaya kung tayo na hindi nakakarinig sa aral ng ating Panginoon, masakit pong pakinggan. Kung tayo ay hindi natin pinapahalagahan ang aral ni Kristo, masakit pong pakinggan na tayo ay alipin ng kasalanan. Sapagkat ang alipin ng kasalanan ay walang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang taong nakikinig ng salita ng Diyos, hindi siya maaaring manatili sa kasalanan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kuha po ba natin? Tingnan natin in verse 2. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tingnan mo. Pangalawa, tanggapin ang katotohanan. Pahalagahan ang katotohanan. At sino itong katotohanan na ito? Sa John chapter 14 verse 6, anong sabi ng ating Panginoon? Ang katotohanan, sabi ng Panginoon. Sumagot si Jesus, ako ang buhay, ang katotohanan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Siya pala ang katotohanan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon. Now, kung hindi po tatanggapin ng tao ang katotohanan na si Kristo pala ito, paano tayo makakarating sa langit? Napakaraming taong gustong pumunta sa langit, pero hindi tinanggap ang katotohanan. Hindi namuhay sa katotohanan. Binabaliwala ang katotohanan. Pero kapag tinanong mo isang tao, anong gusto mo? Langit o impyerno? Abay, lahat ng tao gustong pumunta sa langit. Kung gusto mo lamang pumunta sa langit at hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon na ang buhay mo, bilang katotohanan, bilang may-ari ng buhay, bilang daan papuntang langit, ay huwag po tayong umasa na makarating po tayo sa langit. Sapagat sabi ng Panginoon, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Anong sabi niya? Ulitin ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tanggapin ang katotohanan. Paniwalaan natin ang Panginoon. Ibigay natin yung ating sarili na wala tayong kakayanang maligtas sa ating sarili lamang. Na kailangan natin ng Panginoon. Na siya talaga
ang source ng lahat ng ating buhay, na hindi natin kayang maging malaya kung wala ang Panginoon. Sapagkat sabi ng ating Panginoon, mapapalaya ko lamang kayo, mapapalaya lamang kayo kapag tinanggap nyo ako sa inyong mga buhay. Now, ang katotohanan, mga kapatid, ay ang ating Panginoon. Ang katotohanan na ito yung katotohanan na napakaraming taong binabaliwala ang katotohanan. Di ba? Marami pong fake news ngayon sa mga balita. Tinanggap ng tao ang fake news, pinagpasapasahan ng fake news, trending ang fake news, sinishare natin ang fake news. Pero pagdating sa katotohanan, ayaw ng tao. Pansinin nyo, kapag magpost ang isang tao ng walang kakwenta-kwentang mga post sa Facebook, trending. Pero sinishare ng tao yung mga nakakatawang biro. Di ba? Hindi ko naman sinasabing masama yun, masama masyado yun. Pero minsan may mga bagay na hindi naman mahalaga, pero bakit pinag-uusapan? Sapagkat ayaw ng tao yung katotohanan. Pero pagdating sa salita ng Diyos, ang tao po'y tahimik. Hindi po ito pinag-uusapan. Hindi ko po alam kung bakit. Ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Hindi po sinishare ang tao. Bihira lang po ng tao ang nagsishare ng Word of God. Pero pagdating sa kasalanan, gustong-gusto ng tao. Pero pagdating sa katotohanan, ayaw ng tao. Pero tandaan natin, ang katotohanan ay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo. Dapat palaganapin natin ang katotohanan. Dapat gawin nating trending ang katotohanan. Ipamahagi natin si Kristo sa buhay ng iba. Kaya hindi po ako magsasawang mag-share ng Word of God. Kahit walang manunood sa aking mga live streaming, sa aking Bible study, basta sinabi ko ang katotohanan, sinabi ko ang salita ng Diyos. Balang araw, hahanapin ng tao ang katotohanan na ito. At hindi na nila ito masusumpungan. Sapagkat wala ng mga ngaral sa salita ng Diyos. Kukunin na ng Panginoon ang kanyang mga anak. Kaya habang nandito pa tayo sa daigdig, sikapin natin, mga kapatid, sikapin natin na pakinggan ang katotohanan. Yakapin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang katotohanan ang siyang daan upang tayo'y makakamit ng buhay na walang hanggan. No? In verse 34, tingnan natin kung anong tugon dito. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Tingnan natin ang Panginoon. Panginoon mismo na nagsasabi, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Sabi ko nga kanina, lahat po tayo makasalanan. Kapag hindi natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos, kapag hindi po natin pinapakinggan ang salita ng Diyos, hindi po natin na-encounter ang katotohanan, mamamatay po tayong alipin ng kasalanan. At ang isang taong alipin ay hindi maaring magmamana sa kaharian ng langit. Kaya tingnan po natin, sino po ba ang tunay na tagapagmana? Di ba yung tunay na mga anak? Yung anak sa labas bihira lang na pamamanahan. Pero yung tunay na mga anak ay mapalad ka kapag ikaw ay isang taong ampon na ikaw ay pinapamanahan o ikaw ay binigyan pansin ng iyong mga magulang. Pero ang pangunawa dito ng ating Panginoon, ang gustong iparating dito ng ating Panginoon, na meron talagang ugnayan sa Kanya. Tinanggap bilang Panginoon ng ating Panginoong Hesukristo para tayo'y magmamana sa kalawalatian na walang hanggan balang araw. Kaya sabi niya dito in verse 34, sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Huwag nating hayaan na tayo ay bawian ng buhay na hindi natin tinanggap ang katotohanan. Maging malaya lamang tayo kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang sa pagtanggap, kundi pakinggan ang kanyang aral,
unawain ang kanyang aral at ipamuhay ang kanyang aral para lumaya tayo sa nakagisnan nating buhay. Kaya nung nakilala ko ang Panginoon, hiyang-hiya po ako sa Diyos, ang dami ko palang hindi alam. Hindi ko alam masamang magmura, hindi ko alam masamang magsinungaling, hindi ko alam masama yung manglamang sa kapwa, hindi ko alam na masama pala yung magalit ka, hindi ko alam na masama pala yung magselpiti ka, hindi ko alam na masama pala yung tumingin ka ng mga pornografiya. Kasi wala tayo sa wala tayo sa katotohanan eh. Gawa tayo ng gawa na hindi natin alam na masama na pala yun. Pero nung nakita ko ang Panginoon, natuklasan ko ang Panginoon, yung conviction ng Holy Spirit, nakapanlulumo pala gumawa ng kasalanan. Hindi natutuwa ang Diyos. Hindi ko alam, masama palang uminom ng alak kasi ang katawan pala natin ay templo ng Panginoon. Napakalasinggiro ko po tao nung araw, mga kapatid. Hindi ko alam na ang pagsasyaboy, kasalanan pala yan. Nagsasyabo din po ako nung araw na yun. So ito yung sinasabi ko, na ang tao, kapag hindi nakakarinig ng aral ng ating Panginoong Jesucristo, ay alipin siya sa kasalanan. Paano na kung hindi ko nakilala ang Panginoon? At ganun pa rin ang buhay ko. At naging presidente si Digong, si mahal na Pangulong Presidente Duterte. Isa ako doon sa nanlaban, no? Glory to God. Na hindi ako inagaw ng kamatayan, na hindi ko nakilala ang Panginoon. Salamat at buhay pa ako at nakilala ko ang Panginoon. Pinupuri ko ang Panginoon at ito po yung pundasyon na lakas ang loob ko na mga ngaral sa church. Hindi aksidente na nagkaroon ng lockdown at natigil pansamantala yung mga service ng church at isang malaking karangalan na ako ay nakapag-share ng Bible study sa larangan ng teknolohiyang ito. Na sana may mag-share, may magbahagi ng kwento, may magbahagi ng salita ng Diyos. Nakakalungkot lang, mga kapatid. Kung ano pa yung mga walang kabuluhan, yun pang nag-trending. Pero yung mga good news patungkol sa salita ng Diyos ay hindi pinapahalagahan ng tao. Uulitin ko, nabanggit ko to kanina. Ang salita ng Diyos na binabaliwala ng tao ngayon, ang salita ding ito ang hahatol sa tao sa takdang panahon. Tandaan po natin, nasa huli ang pagsisisi. Pero kung ating pag-aaralan ngayon pa at inuunawa natin ang salita ng Diyos, huwag na nating hayaan na magsisi tayo sa uli. Gumawa po tayo ng kaukulang aksyon. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Ialay po natin ang ating buhay sa Diyos. At tanggapin si Kristo bilang Panginoon sa ating buhay. Kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating puso, makakalakad na po tayo sa katotohanan. At tayo may karapatan na pumasok sa napakagandang langit na hinanda ng Diyos. Purihin ang Panginoon. In verse 35, ang alipin ay kabilang sa sambayanan habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Tingnan nyo. Napakaganda. Yung isang magulang, bago siya mamatay, mayroon pong tinatawag na last will testament po. Gagawa po siya ng isang kasulatan na lahat ng kanyang mana ay ibibigay niya sa tunay na mga anak. Kung walang anak yung namatay, posibleng mag-ampon po siya at doon niya ipapamana. Yung ating pinag-uusapan dito ay pagiging anak ho eh. Bago namatay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, iniwan niya itong manang ito sa atin, na kapag kayo ay tumanggap sa aking mga aral, mamanahin nyo ang kaharian ng langit. Paano kung hindi ito tanggapin ng tao na may last will testament ng ating Panginoon? Yung kamatayan ni Kristo, yung dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo bilang tatak ng kanyang tipan sa tao, na kapag kayo ay sumampalataya sa akin, tinatakan ng kanyang santong espiritu na lahat ng taong tumanggap sa kanya at namuhay sa katotohanan ay mamanahin niya ang eternal life.
Purihin ang salita ng Diyos. Huli na po. Sabi dito, kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya. To God be the glory. Lumaya sa kasalanan. Una, makinig, mamalagi sa aral ni Kristo. Pangalawa, tanggapin ang katotohanan. At ang pangatlo, lumaya sa kasalanan. Paano maging malaya? Tanggapin si Kristo sa ating buhay. Huwag tayong manatili sa kasalanan. Ang buhay ng tao ay napakaiksi lang. Sabi nga ni Santiago, sa libro ni Santiago, kung nagbabasa po kayo ng Biblia, ang buhay ng tao ay parang usok. Saglit na lumitaw at agad itong nawawala. Sabi naman ni Haring David, ang buhay ng tao ay parang tubig na ibinuhos lamang sa lupa. No? Ang iksi lang ng buhay ng tao. Sabi pa ni Job doon sa Job chapter 14, ang buhay ng tao ay parang bulaklak sa parang. Kung umagay namumukadkad, pagdapit hapon ito'y nalalanta. Hindi mo hawak ang buhay. Bukas makalawa, hindi mo alam kung ano ang kahinatnan ng buhay natin. May question ako sa iyo. Alam mo ba kung saan ka pupunta kapag kinuha ka na ng Diyos? At kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ang tawag sa iyo ng Biblia ay alipin ka. At ang isang alipin ay hindi maaring magmana sa kaharian ng langit. Sino lamang ang magmamana sa kaharian ng langit? Yung mga taong namuhay sa kalayaan. Bakit sila lumaya? Dahil tinanggap nila ang katotohanan. At sino ang katotohanan? John chapter 14 verse 6. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus po ang nagsabi noon. Now, para tayo makapasok sa kaharian ng langit, maging malaya po tayo. Paano maging malaya? Tanggapin ang katotohanan. At tayo'y makabahagi sa kaharian ng langit. Kung ikaw yon, kapatid, ikaw yung taong mapalad. Ikaw yung taong pinagpala ng Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, isa mang taong magbalik loob sa Diyos ay magkakagulo ng buong anghel sa kalangitan. At kung ikaw yon, kapatid, nais kong imbitahan kita sa maiksing panalangin. Papasukin natin ang katotohanan. Papasukin natin si Kristo sa ating buhay. At pagkatapos mong papasukin si Kristo sa buhay mo, pag-aralan mo palagi ang kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin, tanggapin natin ang ating Panginoon. Tayo pumikit at ialay natin ang ating buhay sa Kanya. Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Sa lahat ng aking karumihan, pumasok ka sa aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Turuan mo ako, Panginoon, na magsaliksik ng iyong salita. At simula sa oras na ito, isulat niyo ang aking pangalan sa libro ng buhay sa langit. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po ang manalangin sa iyo, kapatid. Panginoon, salamat po sa taong ito na tinanggap ang katotohanan ng iyong salita. Hindi aksidente na nagbukas siya sa Facebook at narinig ang iyong aral. Kilala mo po kung sino siya. Alam kong hindi kami perpekto sa iyong harapan. Ngunit salamat at tinanggap ka niya bilang Panginoon ng kanyang buhay. Dalangin ko, Diyos, sa taong ito'y sa pamamagitan ng Santong Espiritu na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kausapin mo ang taong ito. Udyukan mo siyang magbasa palagi ng iyong salita. Buksan ang banal na kasulatan
At kung anuman ang kanyang nababasa, isagawa niya ito at makikita niya ang katotohanan. Makikita niya ang kaibahan ng isang taong masama at isang taong gumagawa ng katotohanan na naayon sa iyong salita. Tunay na malaya ang isang taong namumuhay sa katotohanan. Panginoon, salamat din sa aming bansa. Nilalapit ko sa iyo patuloy na kagalingan ng aming mga kababayan na may mga sakit ng COVID-19. Ligtas niyo rin ang nasa bingit ng kamatayan. Ang aming mga frontliners, ang aming mga pulis, sundalo, teachers, doktor, nurses, Panginoon. Yung aming mga leader ng aming bansa, ang aming mga mayors, ang aming mga congressman, ang aming mga barangay captain, hanggang sa aming Pangulo. Patuloy mo po silang bigyan ng katalinuhan. Salamat.